Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, inilabas na raw ni Manang Imee Marcos ang isang selyadong at critical na video na nagpapakita ng isang madugong tagpo sa loob mismo ng palasyo. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa camera ang panginginig ng mga security detail habang ang magkapatid ay di umano'y nagkakasaksakan sa gitna ng isang mainit na banggayan na pilit na ibinaon sa dilim ng gabi upang linlangin ang sambayan ng Pilipino. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang mga pader ng kapangyarihan ay tila naglalaway sa takot dahil salamat na hindi na kailanman mabubura ng anumang politikal na maniobra. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong silid, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang lumantad ang mga footage na nagpapakita ng itim na dumanak na dugo at ang mga matatalas na salitang tila mga balisong na tumatagos sa puso ng bawat Pilipino. Ang bawat pasilyo ng Malacanang ay nababalot ngayon ng matinding kaba habang ang mga dokumentong selyado ng ginto at bakal ay nagpapatunay na ang pagmamahala ng pamilya ay gumuho na sa harap ng nagbabagang hustisya na wala ng sinasanto. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na dinastiya o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa kapangyarihan kung saan wala nang sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas na walang kinikilalang apelyido. Kami, charing. Chika lang yon, joke lang yon. Binubwisit lang natin yung ang mga bangag. Okay? So ito si Charis, si Sandro Marcos, na isa ring addictus na ayon sa ating puting ahas, kaya nga tiyatanong natin siya na gumurgur di umano ng isang sanggol sa sinapupunan na supposedly anak nila ni Alex Samiro, di ba? Kaya nga nananawagan tayo kay Alex Samiro, sana magsalita na siya, girl. Di ba, Day? Magsalita ka na, Day, kung ano ba. Kasi, kailangan malaman ng taong bayan kung ano yung katotohanan. But ganon pa man, kanina, nagdakdak itong si Sandro Marcos sa sinasabi niya na yung expose ni, it's not really expose, no, ni Zaldico, sabi niya, it's pure fabrication and pure lies. It's a move that reeks of desperation. It's a political ploy, and I heard they attributed it to attempts of destabilization of the government. Julul, sabi ko nga, ang bangag administration na ito nag-destabilize ng gobyerno. Hindi si Zaldico, hindi si, kasama si Zaldico dahil nung una nakipagsabuatan siya, pero ngayon, nag-amin na siya. At least sinabi niya na siya ay inutusan, ganyan-ganyan. But ganun pa man, ito pa sinabi ni Sandro, andito ako to lend anything that I know that will aid the ICI in their investigation. As I said, wala akong tinatago, so I am happy to assist them in any way, shape, or form with regards to how it went, kung anuman ang mga, tinatanong nila, I have given the ICI full authority if they deem fit to release my testimony. So again, I'm happy for them to do so if they were believed that there is no information there that will jeopardize their investigation. Mga kababayan, tapos ang ginawa niya ay executive session. Unang-una, wala naman talagang kapangyarihan ang ICI para panagutin itong mga hinayupak na ito. Alam natin yan. Okay? Dahil yan ay puro kadramahan, puro kadyotahan lang ng bangag na administrasyong Marcos. And now, mga kababayan, dahil nga, syempre, paulit-ulit na lang naman si Maharlika dito, mga palangga dahil yung ginagawa nila dito ay para sirain talaga si Pangulong Duterte, ang mga Duterte. Di ba, pinatawag din nila si Congressman Pulong Duterte. So, ang sinasabi ni Pulong Duterte 9 years ago, that Marcos body, tinawag niya na Marcos body yung ICI, has no jurisdiction, only agenda. Okay? We all know that. Alright, sabi niya, the Davao City 1st District Representative Paulo Duterte has formally declined the Independent Commission for Infrastructures, Independent Commission for Infrastructures or ICI,
request for him to appear in its inquiry on alleged irregularities, The ICI appears without power nor jurisdiction over me. Right? Absent any particulars or details of matters in the possession of ICI is part of due process, fairness, and respect. Okay? Sa madaling salita, sabi niya, ang gagawin ng ICI to use me and my sister, VP Sara, to divert the truth is highly unacceptable and deplorable. Exactly. So alam naman natin talaga lahat, mga kababayan, na ang ginagawa ay to attack Pangulong Duterte, Inday Sara, dahil kita nyo naman, di ba? Ang trust rating ngayon ni Inday Sara ay namamayagpag. So, mga kababayan, ang question natin ngayon, okay? Alam mo, sabi ko nga inaabangan ko tuwing umaga yung headline. Kung yung headline, Marcos Jr. bumula ang bibig dahil na-overdose sa pulburon. Or minsan inaabangan ko na lang, buong pamilya ni Marcos Jr. na-overdose sa pulburon. Yung mga ganon. Dahil hindi lang po addictus tong mga ito. Mga botomesa at botomesa pa si Bangag. According to, di ba, imagine si Dean Chase may pinost na audio ni Bangag na, sabi niya, I don't think I can take it. It's too big. The boto is too big. Remember that? Okay, dahil alam ko excited na kayo. Actually, ang pag-usapan natin, iba-ibang pangyayari sa politika, pero unahin na natin itong bottom-bottom na ito. Nabanggit ko na to sa inyo. Meron ba dito mga kaedad ni Bangag? Tanungin natin si Bangag kung warak na ba yung wet packs niya. Kasi, according to our source, mga kababayan, noong panahon ni Marcos Sr., talagang ugali na ng mga bangag na ito, ng pamilyang ito, na gamitin ang power, gamitin ang pera ng bayan para mag-addict sila or magpabuli si Bangag. So, mga kababayan, actually, nauna kong na-expose ko na to yung nagpa-chok-chok sa sabuli niya. Bago si Dean. Palangga, Dean Chase, I love you palangga. Talagang dalawa tayo, magkarugtong yung puso natin, Dean Chase. Magkarugtong ang ating puso sa pakikipaglaban. Kasi imagine mo, nung inalabas ko yung issue na ito, na nagpabuli si Bangag, according to our source, iniimbitahan niya, kunyari nagpapatrain siya sa basketball, dito sa, matanda na rin ito. At ang clue nito, pumasok rin ito sa politika. Walaan niya kung sino. Pumasok rin sa politika at pinapaimbita sa Malacanang, kunyari tinuturuan si Bangag, yung pala tinuturo kay Bangag ay wasayin yung kanyang buli. Alam mo yung wasay, yung palakol, 'di ba? Ano ba yung shape ng palakol? Anong shape ng palakol? 'Di ba ganyan? So doon, ng mga panahong yaon, mga kababayan, talagang kadiri itong Bangag na hindi lang addictus, botomesa pa. 'Di ba? Ayan, nagsalita lang ako ng palakol talagang halos gurguri na ako dito. Sa mga kababayan, hahayaan nyo na lang ba na ang magli-lead sa inyo, adikto sa pulburon, sa Coca-Cola, tapos nagpapatira pa sa buli. Ay, ambot sa pakabuhi naton mga Bangag. Mga Bangag talaga yung nagpapatakbo sa bayan natin. So yun lang naman, nakarating sa atin. So ngayon, habang daw sila nagtitirahan doon sa kunyari naglalaro sila ng basketball, yung pala si Bangag ay nagbo-bottom, hindi lang coke, ay nagbo-bottomless din sila. So nagtitirahan sila, I don't know, 'di ba? Pwede naman magtirahan sa buli na joke lang, hindi natin alam. 'Di ba? Baka naman warak na yung bully ng hayop na 'yan. Okay? So sabi ni Merz, lahat na yata ng kademonyohan ay nakaibangag na. That's true. Okay? So, mga kababayan, alam niyo naman na si VP Sara nandoon sa Dahig. Kasama kapiling ang kanyang papa. 'Di ba? Doon yung kanyang suporta talaga.
at marami na rin binitawang statement si Inday Sara laban sa mga bangag na talagang ayaw siyang tigilan ng bangag administration na ito. Gusto ko lang sabihin sa inyo, lalo na kila Senator Bongo, Senator Bato, lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte. Okay? Lahat ng kaalyado niya, kung gusto nyo talaga mabago ang Pilipinas, kasi di ba gano'n naman yung ating nais na mabago ang Pilipinas. At naniniwala tayo noong panganahon ni PRRD at hindi nga naman naging 100% zero corruption, even makapagpalit, alam mo actually, even na mapalitan ang sabi ni K.H.D. Silva, nakatibak ba si Bangag or nakapanty? I don't know. So going back, even na mapalitan pa ang administrasyon ni Bangag, let's say kunyari mamatay siya ngayong araw na to, actually kawawa si Inday Sara eh. Dahil sasaluin ni Inday Sara ang lahat ng kadyutahan o yung mga pinagnanakaw ng mga bangag. Okay? So kawawa talaga siya, pero at least hindi bangag yung namumuno. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, hindi aalis si Marcos Jr. Panawagan ko sa mga kaalyado niya, lahat kayo na nagmamahal kay PRRD, kayong mga general, kayong mga polis, lahat kayo o mga politiko na may kapangyarihan ngayon, you have to act now. You have to do something. Okay? Kasi, nag-usap kami ni Saldi ko. Sa panaginip ko. Okay? I will tell you, nag-usap kami ni Saldi ko na naginip kasi ako. Mga kababayan. Okay? Nanaginip ako, tapos nakita ko sa panaginip ko, BFF na kami ni Saldi ko. Alright? So ngayon, ang sabi niya sa akin, i-share ko to sa inyo. Ang sabi sa akin ni Saldi ko, sa panaginip ko, sabi niya, Marlica, sabihin mo kay Inday Sara, okay, na kailangan pigilan niya ang kabangagan, ang pagigipit ng mga bangag. Dahil hindi siya pauupuin kahit sa 2028. Kapag nag-survive si Bangag sa 2028, sabi ni Zaldi ko sa panaginip ko, malabong matatanggal natin siya. Kasi yun talaga ang plano nila ni Romualdez. At sa panaginip ko, sinabi ni Zaldi ko, right? Kaya sa panaginip ko, ang sabi ko kay Zaldi ko, nasaan ka? Nasa Portugal ka ba? Hindi, wala ako doon, Miss Maharlika. Nasa Paris ka ba? Wala rin ako doon. Kaya doon sa panaginip ko, sinabi niya na wala siya sa Europa. Di ba? Talaga yung panaginip ko, pumapasok talaga silang lahat. Okay? Hindi, pero seryoso ako. You have to take this seriously. Alam niyo naman, lahat ng mga pinasabog natin dito ay naging totoo. So sa panaginip ko, even yung ibang pinasabog natin, galing yun sa panaginip. Yung talagang pasimuno, okay? Yung pasimuno para kidnapin si Pangulong Duterte. Talagang si Bangag, si Romualdez, yung pamilya niyan ang nagplano. Kasi tama talaga yung sinabi ko sa inyo na tatanggalin ang mga Duterte sa political spectrum. Kaya makinig kayo, Inday Sara. Ito, panaginip ko to, Day, ha? Makinig kayo sa lahat ng nagmamahal sa bayan. Magiging Marcos 2.0. Kaya pala dito sa Los Angeles, meron ko inatinanong bangag-bangag pa ako, no? Mga bangag supporter pa ako. Dito lang yung mga naging kaibigan ko. Pero syempre, buisit na sila sa akin ngayon dahil nga minumura ko na yung putang inang botomesa na si Bangag Jr. Kaya pala, kung babalikan nyo yung aking mga pictures nung nakaraan, although tinake down na ng mga bagag yung Maharlika na may and to Facebook na more than 1 million subscribers. So, ang nangyari doon, ang kanilang karatula, Marcos 2.0. Hindi ko na-realize siya noon. Akala ko lang, Marcos 2.0 as president. Pero ang plano nila, sabi ni Zaldi ko sa panaginip ko, Marcos 2.0. Sabi sa akin, Marlica, you have to tell to your viewers na Marcos 2.0 is
Hindi sila aalis sa pwesto. Tagayahin nila ang tatay nila, i-impeach si Inday Sara, itatry pa rin nila, then babaguhin pa rin nila, magta-charter change pa rin sila bago mag-2028. Yan ang sabi ng panaginip ko. Kaya kayong mga abogado, kayong magagaling, kayong may power, kayong may pera, na ngayon pa lang, okay, kailangan ninyong lumabas at magsabi kung ano talaga ang stand nyo. There's no time for you guys na maglaro-laro. Kaya nga, di ba, sabi ko, Senator Bongo, sabi din sa panaginip ko, tutugisin ka. Di ba, si Senator Bato, tinutugis sila. Ikaw, Senator Bongo, lahat tayo, di ba, si Kiko Barzaga, di ba, lahat tayo. Ang number 1 nila, ako ang tinugis dahil ako yung mouthpiece ng taong bayan. Ako yung tagangak-ngak ng mga panaginip at ng mga sinasabi ng puting ahas. Di ba? So, kailangan yung kumilos. Hindi ako nagbibiro dito. Hindi ko isasangkalan ng alindog ko kahit sa panaginip ko kung hindi magiging totoo itong mga panaginip ko. Imagine mo, sabi ko nga, si Saldi ko po, kinasuhan ako. Pero hindi ako nagalit yan. Hindi ako nagalit sa kanya personal kasi sabi ko, hindi ko naman siya kilala eh. Ang kinagagalit ko lang sa kanya noon na yung mga illegal na ginagawa niya, which is, yun nga, nakipagsabuatan siya kay Bangag. But since nagsalita na siya, okay, then kailangan magsalita na siya ng tuloy-tuloy na. Actually, to be honest with you, doon sa panaginip ko, kasi sinabi ko kay Saldi ko, naawa ako sa kanya. Mali eh. Mali kasi yung pinasok niya eh. May mga anak kasi siya eh. Siyempre, nanay din ako. Halos kaedad ko yung asawa niya. Okay? Magkaedad kami ng kanyang asawa. Di ba? So, dun sa panaginip ko, sinabi ko, naawa ako sa inyo. Hindi ako nagagalit sa inyo kahit kinasuhan ninyo ko, ganyan-ganyan. Pero naawa ako dun sa mga bata kasi wala silang peace of mind. At least ako may peace of mind ako, mga pakungkalangga. Kasi I can go anywhere. Pwede ko mag-shopping, mag-enjoy, mag-coffee, mag-party, mag-swimming, kung saan na gusto ko, di ba? Pero look at Zaldi ko. Kaya sinabi ko yun sa kanya, sa panaginip ko. Kasi ko naawa ko sa iyo kasi nagkamali ka ng inaniban. Pero hindi ko rin siya masisisi kasi hawak ka sa liig. Di ba? Marahil, kung si Zaldi ko ay hindi pumayag sa mga gusto ng mga Bangag, ay baka sinira na siya noon pa. So, kumbaga hostage siya, wala siyang choice. Diba? So, yun lang ang sinasabi ko. Nanaawa ako sa kanya kasi may mga anak siya. Mas bata pa sa kanya yung mga anak niya. Ako, malalaki na yung anak ko eh. Ang mga anak ko, pag nababasa yung mga sinasabi sa akin, they know na yun ay mga kadyutahan lang, kasinungalingan lang. Kasi wala naman kaming perang mali-maleta. Okay? So, yun yung pagkakaiba ko kay Zaldi ko. Kaya, sana, sa panaginip ko uli, kakausapin ko siya, na you have to straighten up your life, especially sa mga anak mo. Diba? Tama yung ginawa niya. Okay? Tama yung ginawa niya. Sinabi niya na ang magnanakaw ay si Marcos Jr. Ang magnanakaw ay si Sandro Marcos. Yun, insertions, maleta, alam niyo na yan. Diba? Itodo niya ng lahat at i-redeem niya yung sarili niya. Yeah? Kung ano man yung nakuha niya, isoli niya. Sabi ko nga, panatilihin niya na lang kung anong meron siya. But again, hindi siya magiging absuelto dito. Kaya sa susunod kong panaginip, Saldi ko, okay, makipag-cooperate ka na lang. Not sa mga Bangag. Okay? I challenge you. Mag-VPN ka, mag-interview tayo. I-boost mo lahat. Sabi ko, wala akong galit sa'yo na eh. Di ba? Wala na akong galit doon sa ginawa mo kasi kumbaga na-redeem mo na nung in-expose mo ang mga Bangag. So, hindi ikaw ang pinakautak ng pagnanakaw, kundi ikaw ay ginamit nila. At para kang trapo, para kang basahan na after kanilang napakinabangan, tinapon ka na. Okay? Speaking of that, okay, sabi ni Rukit, nagari-arian na sila sa Pilipinas kasali na ang mga Rimulya. Sinabi din yan ni Saldi ko sa akin, sa panaginip ko. Sinabi ni Saldi ko, na pinangako daw ni Rimulya, yung dalawang Rimulya na yan, na ilagay siya ni Bangag dyan sa ombudsman at tatapusin niya si Inday Sara. Illegal man yan, ano magawin yan, tatapusin si Inday. Di ba sinabi ko na yan sa inyo? Pero sinabi yan ni Zaldi ko, kinonfirm yan.
ni Saldico sa akin sa panaginip ko. Sabi ko, padasal nyo, managinip ulit tayo. Di ba? Nilimas na talaga yung pera. Nilimas na nila ang pera ng bayan. Kaya ngayon, mukha na nga, alam mo sa totoo lang, nakakaawa talaga mga Pilipino, nakakaawa kayo. Nagano yung presidente nyo, nagbuboto mesa na, adik na, pero wala pa rin kayong ginagawa. Kailan kayo kikilos? At by the way, sinabi pala ni Saldico sa akin, sa panaginip ko, tapos yung panaginip namin para kaming nasa Thailand yung location. Malay mo, nandun si Saldico. Pero wala siya sa Europa. Wala sa dyan. Okay? Wala sa dyan sa Portugal. Sa panaginip ko, malay mo. Diba? Sabi ko sa'yo, alam ko actually kung nasan si Saldico. Pero hindi ko sasabihin. Diba? May Intel Fund, yung mga jutang genimes na yan. Bakit speculation lang ang ginagawa ni Remulla? Okay? Bakit? Ngayon, makinig kayo, kaya mag-abang kayo dito sa mga susunod na panaginip ko kasi sabi ko kay Saldico doon sa panaginip ko, lagi kang pumasok sa panaginip ko para mahaba-haba yung tulog ko. Kaya sabi ko nga, wala siya doon, wala siya sa Portugal. Yung mga nagpa-interview doon sa bilyonaryo, yung chismosa doon, huwag kayo magpapaniwala doon. Okay? Parang may inggit lang yun, parang marites lang yun. Napanood ko yung babae doon. Wala po si Saldico sa Portugal, wala siya sa Europe. Gusto niya ba sabihin ko kung nasaan? Isolin niyo muna yung mga lemaleta, mga bangag, ibigay niyo sa taong bayan. Nasabihin ko sa inyo kung nasaan. Malay niyo. Pero hindi ko sasabihin yun. Over my alindog. Ngayon pa na pumapasok na si Saldico sa panaginip ko. Okay? Sino po protektahan ko? Yung friend ko, tinanong ako, Marlica, loko-loko din to kaibigan ko. Kunyari, may nalulunod na bangka. Okay? Sabi ganun, may nalulunod na bangka, tapos, ang nakasakay, si Lisa Tanas at si Amy Marcos. Sinong ililigtas mo? Punyeta, sabi ko naman, dahil mo naman pwedeng tanong, yan pa. Sabi niya, sinong ililigtas mo? Mamimili ka lang ng isa. Sabi ko, ilulubog ko silang dalawa. Sabi ko, ilulubog ko yung dalawang hudas. Tapos sabi niya, kung si Saldico at saka si Bangag. Sabi niya, kung si Saldico na nalulunod at si Bangag. Kasi kinasuhan ka ni Saldico. Sabi niya, si Bangag, hindi ka kanasuhan pero gumamit ng proxy. Sinong ililigtas mo? Sabi ko, ililigtas ko si Saldico. Okay? Ililigtas ko si Saldico, ilulubog natin si Bangag. Kasi yung kaso ko kay Saldico, hinaharap ko naman yan eh. Okay? No, ililigtas ko si Saldico. Pag si Bangag, tsaka si Saldico, ililigtas ko siya. Bakit? Marami pa siyang pwedeng i-release. Di ba? Marami pa siyang pwedeng i-release. Katulad ng ginagawa dyan sa mga mag-asawang Diskaya. Tatanungin niyo ako, sinong ililigtas ko? Si Diskaya mag-asawa o yung mga hayop dyan sa Kongreso? Ililigtas ko yung Diskaya kasi hindi sila yung pinakamagnanakaw eh. Di ba? Ang ilulubog natin, katulad niya yan, si Garjola, di ba? Sino pa yung mga dyan? Momo, lahat yung mga in-expose ko sa inyo. Sabi ni Maria, huwag ka mabangungot, ma'am. Yeah, pumasok siya. Basta doon sa mga ni Pangulong Duterte, yun ang sabi sa akin. At another pa, naalala ko pa yung panaginip ko. Siyempre, panaginip, dapat alalahanin mo. Si Trillanes talaga kasabwat ni Bangag. Okay? Senator Bato, Senator Bongo, yan si Trillanes talaga ang kasabwat ni Marcos Jr. At yan ang alamin nyo, na si Trillanes ay mayroong ginagamit, okay, na pass. Di ba? Meron yan. Sinabi doon sa panaginip ko, mga kababayan, ito okay? Panaginip to okay, panaginip. Sinabi doon sa panaginip ko, na si Trillanes ay may papers parang envoy.
Katulad ng ginawa kay, sino yon? Si Michael Ma. Di ba? Si Michael Ma, special envoy to China, pero walang black and white. Si Trillanes, pag nagta-travel, ayon sa panaginip ko, ay binibigyan ng may hawak siyang papeles, I don't know, envoy ba yun? Na parang part siya ng government, pero undeclared. Para magawa niya yung inuutos ni Satanas at ni Bangag. Okay? Di ba? So yan. So yan ang alamin ninyo, mga abogado dyan. Hanapin nyo yan. Tignan ninyo yung mga travel history ni Trillanes kasi yan yung sinasabi sa panaginip ko eh. Yung mga puting ahas ko, di ba? Pumapasok na sa panaginip ko. Sabi ni Rukit, magaling mag-twist ang DOJ. Kaya wag magpabangag mga Pilipino, lalo na sa mga tao madali ma-impress sa English. Correct? Okay?